para mabigyan tayo ng mas malinaw at mas komprehensibong ulat panahon. Makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois. Good morning, Mr. Lois. Magandang umaga, Jessie. Magandang umaga, Pilipinas. Mr. Lois, dahil malapit na rin pong matapos itong buwan ng Mayo at alam naman natin na ito na rin po yung punto kung kailan pababa na o decreasing na yung temperatures natin. Maaari na po ba nating malaman kung naitala na natin yung pinakamataas na temperatura para sa buwan ng Mayo at kung sakali, ito rin po ba ang pinakamataas simula nang ideklara ang tag-init noong buwan ng Marso? Okay, meron po tayong synoptic station dito sa Isabela State University. At dyan po nakuha yung pinakamataas, highest recorded na temperature para po sa taon na to. At nakuha niya naitala niya yung 39.7 noong May 15. At yung 39 degrees nakuha rin niya noong May 14. Kasabay rin ito ng 39 degrees ng Tugigaraw, kaya lang last week ng April nakuha yung data na yon. Samantalang pangatlo dito sa Cabanatuan, 38.9, Cabanatuan 38.8, at isa pa po, at Cabanatuan 38.5. Pero ang Tugigaraw, nakita po natin na ang pinakamataas na naitala lamang ay yung 38.5. At ngayong buwan ng Mayo, umabot hanggang 39 degrees Celsius yung naranasan natin. At naranasan din naman natin yung ganitong klaseng temperatura noong panahon, last month, Abril. Yan ay naitala naman dito nga po sa May Tugigaraw. Mr. Lois, ngayon naman po ay tungkol naman po dito sa usapin ng El Nino. Ano po ba ang epekto nito o masamang maidudulot nito pagdating sa ating environmental, social at economic stability? Okay, ang epekto ng El Nino magkaiba yan. Dito sa Southeast Asia, kumbaga ang epekto niyan is drought. Doon naman sa kabila sa Eastern Pacific ay mga malalakas na pag-ulan. So pag sinabing drought, magkukulang po tayo sa tubig na iniinom, and at the same time, apektado yung tinatawag nating agricultural sector. So unang-unang impact niya sa environment ay yung tinatawag na pagpasok ng maalat na tubig o salt intrusion. Pag bumababa kasi yung water table dahil po sa sobrang evaporation, pumapasok po itong tubig alat at alam naman natin sumasama yung lasa nito. Risk din tayo sa sunog dito sa forest, grass and bush dahil po kulang nga po sa pag-ulan. So ang tendency niyan, tuyong-tuyo yung kumbaga environment. So prone talaga ito para sa mga forest, grass, bush, and yun nga, yung fire risk. At saka yung domestic water supply magkukulang. Tama po yon dahil pag bumababa na po yung level ng dam, alam po natin na talaga magkakaproblema na po tayo sa mga tubig na iinumin. At ang kasunod naman, yung epekto nito sa economic, ayan, kulang sa pag-ulan, wala na po maitanim ang ating magsasaka, so nagkakaroon tayo ng tinatawag na unemployment. At dahil po wala na silang maitanim ng mga gulay, palay, ang mangyayari po niyan, magkakaroon naman ng food shortage. So magkukulang po yung mga pagkain natin. And at the same time, ginagamit itong talon at itong mga dams natin para makapag hydroelectric power generation. Pag kulang po sa tubig, kulang sa ulan, hindi po gagana yung mga hydroelectric plant natin dahil sa faults, and at the same time, pagka mababa po yung level ng dam, ayun, hindi na rin ginagamit itong hydroelectric power generation ng dam. At ang kasunod naman po yung social impact na kung saan wala na nga pong trabaho yung ating mga kababayan doon sa lalawigan, sa mga rural areas, at kailangan din naman po nilang mabuhay. So ang nangyari, nagkakaroon po tayo ng migration doon sa urban communities na kung saan available po yung mga trabaho. At dahil po magsisiksikan dito sa urban centers, magkakaroon po tayo ng human and health problem. Pag marami pong tao, mas mabilis pong kumalat yung mga communicable disease. And at the same time, yung tubig na kailangan po para sa ating sanitation at hygienic o sa personal hygiene natin, magkakaproblema po tayo sa ating kalusugan pag nagkulang po ang mga tubig.
Mga kababayan, na ibahagi nga sa atin ni Mr. Lois na hindi lamang sa environmental, may negative effect itong El Nino, kundi na rin pati sa ating ekonomiya at sa ating social life. Ngayon, Mr. Lois, no, kahapon po, ano po ba yung mga naitala nating highest temperature dahil hanggang ngayon nasa loob pa rin po tayo ng hot and dry season? Nakuha ng Kabanatuan yung pinakamataas kahapon, 38.2. Ang kasunod dyan dito sa may Isabela, 37.8. Ang Tugigaraw, 37.7. At ang Naiya, more than 37 degrees rin ang nakuha. At itong Subic, Zambales. Kahapon nga po pala, nakakuha tayo dito sa may Science Garden ng 36.6. Pinakamataas na po ito para sa taon na to na nakuha o naitala dito sa Science Garden. Ayan, kaya naman pala mainit talaga yung panahon na naranasan natin kahapon at yan po rin ay maalansangan. Mr. Lois, balik po tayo sa issue tungkol dito sa epekto ng El Nino. Mr. Lois, ano po ba ang buwan at taon na naitala dito sa bansa, yung El Nino o yung strong El Nino? At maaari na rin po ba nating ipaliwanag na kapag ba nasa ilalim ng kategoryang strong, ano po bang ibig sabihin nito? Okay, para makuha yung lakas nitong El Nino, dapat po makita yung tinatawag nating Oceanic Nino Index. Okay, ito pong ONI o ONI ay sinusukat po ito ng tinatawag na 3 months running mean. At kung sa 5 buwan, lumabas po na more than 0.5 degrees yung itinaas na temperatura ng dagat kaysa po dun sa normal niya, ibig sabihin may El Nino na. Ngayon, para makategorize natin na strong yung El Nino, kailangan mas mataas yung temperatura niya ng 1.5. So nakakuha, marami pong mga tinatawag na strong El Nino na nangyari po nung mga nakalipas na mga ilang taon. At notable po rito yung El Nino ng 1971 to 72, 1982 to 83, at 97 to 1998. Pinakamalakas na po yung El Nino ng 1997 to 98 dahil nakakuha po tayo ng ONI or Oceanic Nino Index at 2.4. So yan po yung pinakamalakas na El Nino ngayong century na yon. Pero mas less yung naging impact nito economically dito sa 1982 to 83 El Nino. Bakit po? At that time kasi, nung 82-83, kinikilala pa lang yung El Nino. So, hindi pa masyadong na-forecast to. Pero nung 97-98, kilala na natin ang El Nino at napaghandaan na po ito ng ating pamahalaan. Kaya naman umasa kayo na dito sa Panahon TV, lalo na't may nakaambang na epekto ng El Nino, patuloy po tayo nakabantay sa magiging update nito. Mr. Lois, ngayon naman po, ay nagkaroon nga po tayo nitong nasa panahon pa rin po tayo ng tag-init, hindi po ba? Pero malapit na nga rin po ito panahon ng tag-ulan. Para po mapaghandaan at para sa awareness ng mga manonood natin, ano po ba ang monthly rainfall forecast o dami ng ulan na inaasahan natin sa buwan ng June, July at August? Ang unang epekto nitong El Nino, lalo na yung malakas na El Nino or strong El Nino, ay tinatawag nating tagtuyot. At yung pinakamalakas na impact niyan ay mararanasan natin sa huling quarter nitong taon, yung October, November, December. Pero itong June, July, August na kung saan mararanasan natin ng pagulan, naglabas po tayo ng tinatawag na forecast or climate forecast. Para po sa June, kung titingnan natin itong kulay blue, at ito po yung nagsasabi na above average yung magiging rainfall, yung green normal or nasa average lang yung magiging rainfall. At itong yellow ay kung saan ito po yung below normal rainfall. So, para po sa buwan ng Hunyo, ang ating pong forecast, dito sa may western part ng Central Luzon, inaasahan natin magkukulang itong mga pag-ulan na to. And the rest ng ating bansa, normal to above normal po yung ating magiging pag-ulan. At para naman po sa July, dito pa rin sa western part ng Central Luzon, kasama na rin dyan yung western part ng itong Northern Luzon, ganun pa rin po yung mararanasan, kulang pa rin yung mga pag-ulan. Pero the rest of the country, lalo na ngayong itong July, makita natin puro asul na,
malakas na mga pagulan ang inaasahan po sa maraming bahagi ng ating bansa. At para naman po sa August, ayan, papalapit na po tayo dito sa tinatawag nating last quarter. So, by August, bumalik na sa puro normal yung mararanasan ng maraming bahagi ng ating bansa. Maliban lamang po dito sa may Palawan, dito po sa may Negros at Cebu, dito sa southern na Panay, and at the same time din sa southern Mindanao, makakaranas po yan ng below normal rainfall. So, ibig po sabihin to, bago po magkaroon ng El Nino, mararanasan pa rin natin yung mga pag-ulan during wet season. And hopefully, pagdating ng mga pag-ulan na yan, yan po yung maging armas natin para maging handa tayo sa last quarter nitong taon na to. Mga kababayan, asahan po natin na sa buwan ng June, meron pa rin mga pag-ulan, pero pagdating ng July, ito po yung mas malaking bahagi ng bansa natin ay makakaranas ng pag-ulan. At pagdating nga po ng August, babalik po tayo sa normal, pero may mga chance pa rin po tayo ng mga pag-ulan. At ayon nga kay Mr. Lois, ito ay isang magandang epekto para sa nakaambang na El Nino o epekto ng El Nino dito sa bansa. Mr. Lois, base po sa inyong 5 a.m. weather forecast, good news din po ba nga asahan natin sa lagay ng panahon sa mga susunod na oras? Good news po ba talaga sasabihin natin yung mararanasan pa rin natin yung mainit, maalinsangang panahon sa maraming bahagi po ng ating bansa. Although, ang pinaka-good news dyan, meron pong ilang lugar pa rin ang makakaranas ng isolated rain showers or thunderstorm. So kahapon nakaranas po itong Bulacan at some parts sa Metro Manila ng mga pagulan. Hopefully, magkasunod-sunod na po ito para mabawasan naman po yung init na nararamdaman natin. At ayan natunghayan nga natin si Pag-asa weather forecaster Jory Lois. At ayon nga sa kanya, fair weather po ang mararanasan ng buong bansa ngayon, pero asahan pa rin natin na meron tayong mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa ilang bahagi ng bansa. Salamat po, Mr. Lois.